Nako, eto nga mga sangkay, may latest update po tayo ngayon patungkol po kay former President Rodrigo Duterte. Alamin po natin. Okay, isang breaking news ngayon mga sangkay ang lumapag, no? Sa mga balitaan patungkol po ito kay Tatay Digong. Kamusta yung kanyang kalagayan ngayon? Kamusta yung kaso niya sa ICC? Ano ba ang status? Mayroon po tayong balita dyan. Siguro ngayon, i-ano natin nilalatag mga sangkay. But anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. Paangat po tayo ng paangat, mga sangkay. Diyos mio marimar. So kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, shoutout na pala sa lahat ng mga Solid Sangkay. Comment down below, hashtag Solid Sangkay, kasama po ang inyong mga lugar. Okay, eto nga po ang balita mga sangkay ngayon. Breaking news. May balita po tayo dito kay former President Rodrigo Duterte. Kasi nakaraan lamang, hinihiling po talaga nila na makalaya pansamantala habang kasi ang pagkakaalam ko, September pa po mag-uumpisa itong pagdinig sa kaso ni FPRRD. Hiniling ni former President Rodrigo Duterte na pansamantalang makalaya mula sa detention at manatili muna sa ibang bansa. So ito yung mga sangkay. Humiling ang dating Pangulo ng ating bansa na pansamantala makalaya muna mga sangkay, no? Alam nyo, sa totoo lang, ako, hindi na po tayo magpapaka-plastic. No? Nakakaawa din po talaga yung sitwasyon ng dating Pangulo. No? And I'm sure, sasabihin naman ng iba mga sangkay na mas nakakaawa yung mga naging biktima nung nakarang administrasyon. But, well, it's your opinion. Kanya-kanya naman po tayong opinion mga sangkay. But, ayun na nga po, kailangan din po talagang sumagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no, sa ICC. Ngayon, ang tanong, palalayain kaya mga sangkay? Kasi mayroon daw pong isang bansa na gusto po munang kumupkup kay FPRRD. Okay, habang ayon dito mga sangkay, kasalukuyang nasa International Criminal Court or ICC Detention Center sa The Hague si Duterte dahil sa umano'y ito, mga sangkay na kinakasangkutan niya. Sa kanilang petisyon, sinabi ng abogado niyang si Attorney Nicholas Kaufman, ito po yung Israeli British mga sangkay na lawyer. Siya po ang pinaka-head ng defense team ni FPRRD. At ayon po dito mga sangkay, may ibang bansa na handang tumanggap kay Duterte habang hindi pa dinidinig ang kanyang kaso. Anong bansa kaya yan? Dalawa lang yan eh. Pwedeng Russia, pwedeng China. Dalawa lang yan. So sana, pinangalanan na mga sangkay. Ano ba? China ba? O Russia ang aampon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kasi wala naman pong ibang mga sangkay. Wala namang ibang po pwedeng gumawa niyan, no, na masyadong close kay PRRD. Especially yung China, di ba? Isipin nyo, nung panahon ni Tatay Digong. Dikit, sangkang dikit, mga sangkay, talagang dikit. Ganun daw. Dikit na dikit, mga sangkay, itong dalawang leader, si Xi Jinping at si FPRRD. At naalala ko nga mga sangkay, nung bago po siya masakote sa airport, nung nasa Hong Kong pa po siya, mga sangkay, may bali-balita na humihingi daw po ng tulong si FPRRD sa China, pero dinedma daw po ni President Xi Jinping. Pero lahat ng yan mga sangkay, chismis lamang. Hindi po talaga natin alam kung gaano katotoo yun. Pero, eto na ang very interesting. Anong bansa kaya ito? Kasi ayon po sa report, hindi pinangalanan ni Kaufman kung aling bansa ito. Pero, eto na nga po, mga sangkay, bahagi daw po ito sa ICC o itong sa Rome Statute na itinaguyod ng ICC. Ngayon, mga sangkay, anong bansa kaya ito?
Ito ba ay China? Ito ba ay Russia? Pwede pala yun, no? No, habang kasalukuyang tinitingnan itong kaso niya, pwede pala siyang kupkupin ng isang bansa. Ewan ko lang kung papayagan ng ICC. Ayon kasi dito, mga sangkay, ito, mga nag-comment, basahin po natin. Kung nasa Pinas yan, baka i-remand pa yan. Naku, wag nyo pong hayaan makalabas yan. Magtatago na iyan. Parang ayaw ko lang. Kasi sabi nila, may mga paninindigan naman daw po ang mga Duterte at hindi po sila nagtatago mga sangkay kung ano po ang kanilang laban. Alam ko, kahit saang bansa, tatangkilikin si Tatay Digong kasi ganun siya kamahal ng mga tao ngayon. Ako namulat sa katotohanan nang mapanood ko yung video. Kaya pala nagkaroon ng distance si BBM at Sara dahil doon sa sundalo na humingi ng relo. Kay BBM hindi niya binigay, ha? Ewan ko sa'yo. Good para safe. Thank you. Sana makalaya na si Tatay Digong. Yes, sana makabalik na si Tatay Digong. Kung sa Pilipinas yan, nagkukuyakoy na yung paan niya sa bahay nila. May balak maging fugitive. Malabo yan pagbigyan. Masyadong mabigat ang kasamaan. Grabe naman makapag-judge. Well, natural lamang po yan, mga sangkay. Bilang isang politiko, may kumukontra. Mayroong hindi, mga sangkay. Pero, ayun na nga po, ang realidad pa rin, kailangan pong harapin ito ni FPRRD doon po sa The Hague, sa ICC, doon sa Netherlands. Para po malaman po natin kung ano ba talaga yung totoo. Kaso nga lang, hindi ko alam kung gaano katagal yan. Baka mamaya, matanda na pa naman si PRRD, di ba? Matanda na po siya, mga sangkay. Pero hindi ko na alam kung kakayanin pa ng kanyang physical na pangangatawan ang mahabang panahon na pananatili doon habang siya ay humaharap sa iba't ibang klaseng reklamo sa international, no? Dahil po sa kanyang pamamahala. At alam nyo, ako naniniwala, mga sangkay. Ito lang ang masasabi ko. Hindi na kailangan to eh. Hindi na kailangan ng iba pang mga bansa. Kailangan lang po talaga magkasundo ang Marcos at Duterte para po makabalik si FPRRD. Tandaan nyo, grabe ang influence ni PBBM ngayon sa ibang bansa. Sa maraming mga bansa, mga sangkay, kita nyo, ang daming mga investor ang pumapasok sa Pilipinas. Dahil po sa impluensya niya sa iba't ibang panig ng ating mundo. At kung tingnan nyo na lang, mga sangkay, kung paano po niya napalaya yung marami sa mga kababayan natin sa Middle East na nasa piitan. Di ba? So, kahit po yung mga DDS, mga sangkay na nagpasaway, ganun lamang po kadali na napalaya ni dating Pangulong, ni President BBM. How much more itong si FPRRD? Kayang-kaya niya po itong gawan ng pamamaraan para makabalik dito. Kung magkakasundo lamang ang dalawang pamilyang ito. Yung Duterte at saka Marcos. Pero sabi pa nga po nila, masyado na daw pong malalim ang sugat ng dalawang ito. Ang pamilya ni BBM at pamilya ni former President Rodrigo Duterte. Pero walang ibang choice, mga sangkay. Hindi rin po ang Marcos ang makikiusap. Kailangan ang mga Duterte ang, kumbaga, gumawa din ng pamamaraan, mga sangkay. Since sa kanila din po talaga nagsimula itong gulo, di ba? From the very start, tumatakbo pa lamang po si BBM bilang Pangulo ng Pilipinas, di ba? May mga banat na po si Tatay Digong. Nung naupo na po siyang Pangulo, mga sangkay, nagsimula din po, masyadong maaga, yung mga maaanghang na banat. Di ba? Hanggang sa nasira po si BBM at saka si VP Sara. Yun po talaga yung nangyari, mga sangkay. So, kailangan po dito ng reconciliation ng dalawang pamilyang ito. At I'm sure, sa tindi ng influence ngayon ni PBBM, kayang-kaya po ito makalaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Ano sa tingin nyo? Anong bansa kaya ang nais kumupkup kay Tatay Digong? Alright, comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.